Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates. Let's start your reading. By the way, guys, last call na lang to. Ayan, sa mga susunod kong video. Hanggang August 2025 na lang ako mag-accept ng personal reading. So, if you want na makahabol dyan, hindi ko alam kung kailan yung susunod. Siguro abutin ng 1 weeks or maybe even a year, so I cannot commit, hindi pa ako mapagsabi kasi medyo magiging busy ako ngayon. Okay, mag-focus ako sa ibang business. Madam P, dyan ka pwede mag-message, yung mga admin ako na mag-a-assist sa'yo. And then, gusto mo makakuha ng discount, dapat naka-follow and like ka rin dun sa aming Facebook page na Sibol. Bandang Sibol, guys. Vocalist ako dyan at saka songwriter. So, hopefully ay maka-follow ka rin dyan para magkaroon ka ng discount sa mga readings natin. Earth sign. Earth sign for Earth sign, please. Spirit guides, angel guides. Okay, thank you, Spirit guides. Ito yung main energy mo. Give your relationship a chance and then make the effort. So, that's your main energy. And then yung the left side is the energy of your person. Bottom of the deck is release your ex, free yourself. So, I feel like ngayon, binibigyan mo ng chance ngayon yung connection mo, and yung iba, especially if you're dealing with your ex, you want chance sa connection ninyo. You're still working on this, no? Or yung iba, kahit wala kang ginagawa, nandun yung pag-expect mo sa past mo or sa ex mo. The person you're dealing with, I feel like may mga effort or may mga ginagawa din siyang action ngayon regarding sa connection ninyo. Pero he feels or she feels, babae man lalaki, LGBTQIA+. Regardless kung sabihin kong he or she, ayan, nakikita natin, meron din siya mga gustong sabihin sa'yo. And, kung wala pa siyang ginagawang effort, soon enough, gagawa na ng effort itong taong to. Lalo na pag nararamdaman niya yung feeling na parang wala ka na talagang pakialam. Yung iba, pwedeng ex mo ito, past person, or yung iba, hindi siya past person, but rather, hindi siya ex, pwedeng walang naging relasyon, but just a past person sa buhay mo. Soon, magbibigay siya ng effort. You do have the 10 of Clover. So yung iba sa inyo, you could be stuck in a situation. Pero malapit na matapos yung pagka-stuck mo dyan eh. Ikaw mismo ang gagawa ng action para matanggal ka or mawala yung pagka-stuck mo sa isang sitwasyon na yan. Could be regarding career, regarding business, or maybe regarding relationship, kung ano man yung meron na nafe-feel mo ngayon na nahihirapan ka, na-stuck ka. Pero malapit na matapos itong bagay na ito. The person that you're dealing with, you do have here the 7 of Hearts, the 2 of Clover, King of Hearts, 9 of Clover. May mga plano siya eh. I feel like yung plano niya may kinalaman sa'yo. Like, this person wants to message you, communicate, ganito, ganyan. May mga challenge lang talaga sa sitwasyon niya ngayon. And I feel like, andun yung love niya pa rin sa'yo. Pero may mga challenge nga lang siya sa connection. Sa mga bagay na nasa paligid niya ngayon. Especially with the 7 of Hearts. This person is really thinking about you. May mga bagay siyang gusto mangyari sa inyo ulit. Na namimiss niya. And I feel like, pagdating niya sa buhay mo, meron siyang mga bagay na ibibigay sa'yo. Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? We do have the Jack of Spade, 2 of Spade, 3 of Hearts, 2 of Hearts. You love the person. Mahal mo siya.
Kaya lang nakapag-decide ka na na mag-focus sa mga bagong projects. I can hear projects or bagong bagay sa buhay mo ngayon. Maybe new relationships or partnerships. Yung iba, hindi naman relasyon na love talaga yun. Maybe friendship, ganun. Nandito yung focus mo dito eh. Pero hindi mo pa rin maiwasan na gusto mo makipag-reconcile pa rin dito sa taong to. Jack of Spades is here. Pero yung iba sa inyo, nalilimitahan yung mga actions na kaya mong gawin na may kinalaman sa kanya. So, although gusto mo makipag-connect dito sa past na ito, medyo may mga limitasyon. Eight of Spades, Eight of Clover. Well, this person is stuck, especially sa usaping pamilya. Five of Clover is here, so gusto niya ng changes regarding doon. Nagkakaroon ng pag-aaway dito sa kanya. Emosyon niya regarding sa iyo, like, sabi ko nga kanina, hanggang ngayon mahal ka pa rin itong taong to. Pero, nandun yung parang may mga kailangan mabago sa sitwasyon niya rin kasi ngayon eh. Two of Hearts, both of you want relationship, partnership. And, ano yung emosyon niya? Ninyo sa isa't isa? You deserve love. You are lovable. Pwedeng itong person na to, hindi niya nararamdaman yung love sa paligid niya or sa person na meron siya ngayon. It could be person na karelasyon, or kakonek, or kung sino man. I mean, it could be anyone or anyone. So, nakikita natin, hindi niya nararamdaman yung love doon. Hindi niya mahal yung tao, hindi siya mahal yung tao, para ganun. So, at the same time, ikaw, pwedeng gusto mo rin ng true love and maybe hindi mo pa nare-receive yan ngayon. You feel like may mga tao sa paligid. Yung iba na may makakarelasyon na ngayon. Pwedeng pakiramdam mo sa person na kakonect mo is very immature. And you're broken-hearted na rin kasi pwedeng etong person na to, napipilitan kang i-cut off siya eh. In the near future for you, Earth sign, Four of Spade, Nine of Spade, Five of Hearts. Person nakakonect mo in the near future, you do have here the Joker, Three of Spade, Seven of Diamond, Four of Hearts, the Joker is here. Hindi pa rin nawawala yung love ninyo sa isa't isa. Actually, kanina ba tayo nakita na itong Six of Hearts na ito eh. Mahal ka pa rin ito. Both of you still love each other. Iyon yung meron. Ngayon, with the Nine of Spades, nakikita natin, may mga problem in the future na magbibigay ng changes sa kung ano man yung sitwasyon mo. I mean, you cannot ano ba ang tamang term doon? Undo. Nasa isip ko kasi computer. I-undo. Or hindi mo na pwedeng balikan or tapusin or balikan kung ano man yung nakaraan. Hindi mo na mababalik yung mga actions, etc. Nakikita ko wala kang pinagsisihan doon. Ginawa mo yung mga actions na yun, okay lang. And in the future, nakikita natin that meron tayong problem na magiging dahilan para magkaroon ng malaking pagbabago, especially pagdating sa love sa buhay mo. This person, the Joker is here. The Four of Hearts. Magigising siya sa reality eh, na hindi pala ito yung bagay na gusto ko. Hindi ito yung bagay na makakapagpasatisfy sa akin. So, the Four of Hearts, nakakita tayo dito ng movement mula dito sa person na to. Please tell me, Spirit Guides, Angel Guides, ano yung movement na yan? It could be kung yung person na kakonect mo is in a relationship, nakakita tayo ng separation dito, religious factors.
Kasi spiritually, mas nangingibabaw yung connection ninyong dalawa kaysa sa connection niya with that person. So, there's a possibility, kahit may may wedding na involved dito, or maybe you're dealing with someone who is already married, kahit may relasyon, may marriage na involved, nakita tayo dito ng iba pa rin yung connection na meron sa inyo. Yung iba, this is a twin flame connection. There's a strong magnetic connection sa inyong dalawa, and na mamagnet or nababalik at nababalik pa rin siya sa'yo. Parang ganun. The more na pinupul or the more na lumalayo or umiiwas siya sa'yo, the more na mas mahirap, the more na mas masakit. So, just trust the intuition, just trust the divine timing, and nangyayari yon dito. May tamang timing para sa connection or sa relasyon ninyo. Maaaring may mga taong naging involved para matapos or mawala ito. Pero soon enough, magkakaroon ng pagbabalik mula dito sa taong to. Pero, ayun nga, malaki yung factor na marami siyang natututunan ngayon. Kasi, pwedeng minsan na inisip niya na mas magiging okay pag lumayo or umiwas siya sa'yo. Pero na-realize niya, hindi pala. Mas masakit pala. Thank you for watching. I love you all and bye.